Dear Admin, ako po si Ramon, 50 years old. At sa totoo lang hindi ko na po alam kung hanggang kailan pa kakayanin ng katawan ko. Ngayon po, madalas nasa loob na lang ako ng kwarto dito sa bahay namin sa Cavite. Hirap na akong huminga minsan at mabilis na rin akong mapagod kahit simpleng lakad lang papunta sa banyo. Kapag gabi naman, hindi ako agad makatulog dahil kung ano-anong bagay ang naiisip ko. Mainsan iniisip ko kung saan ba ako nagkamali. Minsan naman, nakatitig lang ako sa kisame habang nakikinig sa pag-ubo ko na parang unti-unting nagpapaalala sa akin na hindi na ako katulad ng dati. Kaya naisipan kong sumulat sa inyo, Admin, dahil pakiramdam ko, matagal ko nang kinikimkim lahat ng sakit at pagod na ito. 30 years po akong naging OFW sa Saudi bilang cook sa isang malaking hospital. Bata pa lang ang mga anak ko nang umalis ako ng Pilipinas. Yung panganay kong si Carlo ay halos 1-year-old pa lang noon, habang yung bunso kong si Karen ay toddler pa lang. Kaya kung tutuusin, Admin, hindi ko talaga nasilayan ang paglaki nila. Kada bakasyon ko lang sila nakakasama at kadalasan sandali lang yon dahil kailangan ko agad bumalik sa trabaho. Pero tiniis ko lahat dahil iyon lang ang paraan na alam ko para mabigyan sila ng magandang buhay. Lumaki po ako sa mahirap na pamilya. Construction worker ang tatay ko habang katulong naman ang nanay ko sa Maynila. Nang mamatay ang tatay ko dahil sa aksidente, doon tuluyang bumagsak sa balikat ko ang responsibilidad sa pamilya namin dahil ako ang panganay. Kasabay pa noon na bagong panganak ang asawa kong si Lena sa panganay naming anak. Pakiramdam ko noon wala akong karapatang mapagod dahil lahat umaasa sa akin. Kahit may trabaho ako sa Pilipinas bilang nutrition graduate, hindi sapat ang kinikita ko para buhayin ang sarili kong pamilya at tulungan pa ang nanay at mga kapatid ko. Kaya kahit masakit maiwan ang asawa at mga anak ko, pinili kong mag-abroad. Nung una, Admin, iniisip ko ilang taon lang akong magtitiis at makakaipon din kami. Hindi ko na malaya na halos buong buhay ko na pala ang naubos sa ibang bansa. Habang tumatagal, mas lalo lang dumadami ang taong umaasa sa akin. Bukod sa asawa at mga anak ko, nandyan pa ang 2 kong kapatid, pati mga pamangkin ko. Kada may emergency, ako agad ang tinatawagan. Kapag may tuition, hospital bill, birthday, o kahit simpleng problema sa pera, pangalan ko agad ang naiisip nila. At bilang kuya, hindi ko rin matiis. Tuwing umuuwi ako ng Pilipinas, pakiramdam ko para akong Santa Claus. Kumpleto lagi ang pamilya sa airport para sunduin ako. May yakapan, may iyakan, may tawanan. Pero habang tumatagal, napansin kong mas excited sila sa mga dala kong pasalubong kaysa sa akin mismo. Kada bakasyon ko, halos maubos agad ang ipon ko kakabili ng mga request nila. Sapatos para sa anak ko, bag para sa asawa ko, cellphone para sa pamangkin, pabango para sa kapatid ko. Kahit minsan gusto kong magtipid, hindi ko magawa dahil ayokong madismaya sila. Naalala ko pa noon, Admin, excited akong ibinigay kay Carlo ang branded na rubber shoes na pinaghirapan kong bilhin sa Saudi. Akala ko, matutuwa siya dahil mahal iyon at matagal kong pinag-ipunan. Pero pagtingin niya pa lang, bigla siyang nadismaya. Mali raw kasi ang design na nabili ko. Hindi raw yun ang exact model na gusto niya. Tahimik lang akong napangiti noon, pero sa loob-loob ko parang may kumurot sa dibdib ko. Doon ko unang naramdaman na parang hindi na nila ako lubos na kilala bilang ama. Para bang ATM na lang ako na kailangang magbigay ng pera at pasalubong. Habang lumalaki rin ang mga anak ko, mas lalo silang nagiging malayo sa akin. Kapag tumatawag ako dati gamit ang video call, kadalasan sandali lang silang kumausap. Yung asawa ko na lang, lagi kong nakakausap at madalas pera pa ang pinag-uusapan namin. Tuition, bayarin, allowance, kotse, bahay. Hindi ko sila masisisi dahil alam kong hindi ko rin naman sila nakasama habang lumalaki sila. Pero minsan,
Habang mag-isa ko noon sa kwarto ko sa Saudi, pagkatapos ng mahahabang oras ng trabaho, napapatanong ako sa sarili ko kung kilala pa ba talaga ako ng mga anak ko bilang tatay nila o bilang OFW na nagpapadala lang ng pera buwan-buwan. Dahil gusto kong mapag-aral sila sa magandang school, dumoble pa ang sipag ko noon sa Saudi. Kahit bawal, nagsa-sideline pa ako para may extra income. May mga araw na halos 3 hanggang 4 na oras lang ang tulog ko. Gising, trabaho, sideline, tulog saglit, tapos trabaho ulit kinabukasan. Habang tumatagal admin, napapansin kong madalas na akong inuubo. Minsan hinihingal ako, kahit simpleng lakad lang sa kusina ng hospital. May mga pagkakataon ding nahihilo ako habang nagtatrabaho pero iniinom ko na lang ng gamot at tinutulog saglit dahil ayokong gumastos sa check-up. Ang nasa isip ko noon, mas mahalaga ang matrikula ng mga anak ko kaysa sa kalusugan ko. Hindi ko alam noon, admin, na unti-unti na palang bumibigay ang katawan ko habang pilit kong binubuo ang buhay ng ibang tao. Habang tumatagal, admin, mas lalo ring lumalaki ang gastusin sa pamilya namin. Habang tumatanda sina Carlo at Karen, mas lalo rin silang nasasanay sa buhay na gusto kong ibigay sa kanila. Dahil nasa private school silang dalawa, halos lahat ng kaklase nila ay galing sa mayayamang pamilya. Unti-unti kong napansin na nagiging conscious sila sa mga bagay na meron ng ibang tao. Kapag may bagong cellphone ang kaklase nila, gusto rin nila. Kapag may branded na sapatos o bag ang mga kaibigan nila, kailangan meron din sila. Bilang ama, masakit para sa akin na makita silang naiinggit. Kaya kahit hirap na hirap ako, pilit ko pa ring ibinibigay ang mga gusto nila. Minsan nga, admin, halos kalahati ng sweldo ko napupunta lang sa tuition at allowance nila. Kapag enrollment season, pakiramdam ko inuubos noon ang kalahati ng buhay ko. May bahay pang hinuhulugan, bills, sasakyan, at suporta sa nanay at mga kapatid ko. Yung kapatid kong si Edgar, madalas mawala ng trabaho, kaya kapag nagkakaproblema sila, ako agad ang tinatawagan. Kapag may sakit ang anak niya, ako ang sasagot. Kapag kulang pambayad sa renta, ako ulit. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong isinantabi ang sarili kong pangangailangan para lang masuportahan silang lahat. Sa totoo lang, admin, may mga panahon noon na gusto ko nang huminto sa pagtulong dahil pakiramdam ko, kahit gaano kalaki ang ipadala ko, parang hindi naman nauubos ang pangangailangan nila. Pero tuwing naiisip ko ang mga pamangkin ko at ang hirap na pinagdaanan namin noon, naaawa rin ako. Kaya kahit pagod na ako sa Saudi, sige pa rin ako sa trabaho. Noong mga panahong yon, halos hindi na rin ako nagpapahinga. Bukod sa trabaho ko bilang cook sa hospital, nagsa-sideline pa ako tuwing day off para lang may extra income. Minsan nagluluto ako sa maliliit na gathering ng mga kapwa OFW. Minsan naman tumutulong ako sa kitchen ng kakilala naming restaurant pagkatapos ng regular shift ko. May mga araw na 3 o 4 na oras lang ang tulog ko. Gigising ako madaling araw para sa trabaho, tapos gabi, na halos makakabalik sa maliit kong kwarto. Habang nakahiga ako noon, sa manipis na kama sa staff quarters, minsan nakatitig lang ako sa kisame habang iniisip kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganoong buhay. Pero pinipilit kong maging matatag dahil iniisip ko na balang araw, kapag successful na ang mga anak ko, sulit lahat ng sakripisyo ko. Isang gabi habang nasa video call kami, excited na excited si Karen habang ipinapakita sa akin ang cellphone ng kaklase niya. Sabi niya halos lahat raw sa section nila ay naka-latest model na at nahihiya na siyang ilabas yung luma niyang phone. Tahimik lang akong nakikinig habang pagod na pagod akong nakaupo sa locker room ng hospital. Galing pa ako noon sa 12 hours na shift pero pinilit kong mangumiti habang kausap siya. Ang ending, sinabi ko na lang na pag-iipunan ko. Pagkatapos ng tawag na yon, admin, matagal akong nakaupo mag-isa. Hindi dahil galit ako sa anak ko,
kundi dahil pakiramdam ko na sanay silang nandyan lang ako para tuparin lahat ng kailangan nila. At siguro, kasalanan ko rin yun dahil buong buhay ko halos wala akong ginawa, kundi magtrabaho at magpadala ng pera. Mas lalo pang dumagdag ang problema namin nang mahikayat ang asawa ko ng kaibigan niya na sumali sa isang networking business sa Pilipinas. Noong una, tutol talaga ako dahil hindi ako naniniwala sa madaling pera. Pero sabi ng asawa ko, gusto niya lang daw makatulong para hindi puro ako ang nahihirapan sa abroad. Naniwala naman ako dahil gusto ko ring gumaan kahit papaano ang buhay namin. Noong una maganda ang pasok ng pera. Halos triple raw minsan ang balik ng puhunan, kaya mas lalo kaming nahikayat maglabas ng pera. Kumuha pa sila ng additional accounts at nagdagdag pa kami ng investment. Dahil doon, medyo naging kampante rin kami sa gastusin. Akala namin, tuloy-tuloy na ang pag-angat ng buhay namin. Pero wala pang isang taon, admin. Bigla na lang nagsara ang kumpanya. Doon namin nalaman na scam pala ang lahat. Parang isang iglap lang nawala ang malaking bahagi ng perang ilang taon kong pinaghirapan sa Saudi. Hindi ko makalimutan yung gabing sinabi yun sa akin ng asawa ko habang nasa video call kami. Tahimik lang ako habang nagsasalita siya dahil pakiramdam ko parang may mabigat na bagay na dumagan sa dibdib ko. Ang una kong naisip noon ay hindi ang sarili ko, kundi kung paano na ang tuition ng mga anak namin at mga utang na naiwan. Simula noon, mas lalo kong tinulak ang sarili ko sa trabaho. Tinanggap ko lahat ng overtime at sideline na kaya ko kahit halos hindi na ako nagpapahinga. Doon ko rin napansin na parang unti-unti nang bumibigay ang katawan ko. Noong una, simpleng ubo lang yon. Akala ko dahil lang sa puyat at pagod. Pero habang tumatagal, halos araw-araw na akong inuubo. Minsan may kasama ng dugo ang plema ko, pero hindi ko pinapansin. Ang nasa isip ko lang noon, bawal akong magkasakit dahil napakaraming taong umaasa sa akin. May mga pagkakataon ding hinihingal ako habang nagtatrabaho sa kitchen. Simpleng lakad lang minsan papunta sa storage room. Parang pagod na pagod agad ako. Kapag madaling araw naman at mag-isa na ako sa kwarto, doon ko mas nararamdaman ang pagbigat ng dibdib ko. Pero sa halip na magpatingin sa doktor, umiinom na lang ako ng gamot at nagpapahinga sandali bago bumalik ulit sa trabaho. Isang gabi habang naghihiwa ako ng karne sa kitchen ng hospital, bigla akong inubo ng malakas. Napahawak ako sa mesa dahil parang umikot ang paningin ko. Maya-maya may tumulong ng katrabaho ko at doon ko nakita ang dugo sa kamay ko. Hindi na simpleng plema yon, admin. Totoong dugo na. Nagulat ang supervisor ko nang makita ang kalagayan ko. Pinaupo niya agad ako at pinilit na magpatingin sa doktor. Pero kahit ako mismo natatakot na sa nangyayari sa katawan ko, pilit ko pa ring sinasabi na kaya ko pa. Ang totoo niyan, admin, hindi ako takot sa sakit noon. Ang mas kinakatakutan ko ay ang posibilidad na baka mawalan ako ng trabaho at hindi ko na masuportahan ang pamilya ko. Hindi ko alam noon na iyon na pala ang simula ng pinakamabigat na laban na haharapin ko sa buong buhay ko. Pagkatapos ng insidenteng yon, admin, hindi na ako pinayagang bumalik agad sa trabaho ng supervisor ko. Kinausap niya ako sa office niya habang hawak ko pa ang panyo na may bahid ng dugo. Sabi niya, hindi na raw normal ang kalagayan ko at kailangan ko nang magpatingin sa doktor. Sa totoo lang, admin, kahit ako mismo natatakot na noon, pero pilit ko pa rin kinukumbinsi ang sarili ko na baka epekto lang yon ng sobrang pagod at puyat. Kinabukasan, napilitan akong pumunta sa klinik ng hospital kung saan ako nagtatrabaho. Habang naghihintay ako sa labas ng consultation room, pakiramdam ko ang bigat-bigat ng dibdib ko. Hindi dahil hirap akong huminga noon, kundi dahil may kakaibang kaba akong nararamdaman. Para bang may bahagi sa akin na alam nang may masama akong maririnig, pero ayaw ko lang tanggapin. Ilang test ang ginawa sa akin noon, admin. X-ray, laboratory,
scan. Habang tumatagal, lalo akong kinakabahan dahil napapansin kong seryoso ang mga doktor na tumitingin sa resulta ko. Hindi ko makalimutan yung araw na pinabalik nila ako sa klinik para kausapin ng maayos. Tahimik akong nakaupo sa harap ng doktor habang hawak ko ang maliit na papel na may pangalan ko. Ramon, may nakita kaming problema sa baga mo. Parang nanlamig ang buong katawan ko noon, admin. Hindi agad nag-sink in sa akin yung mga sinabi ng doktor. Ang malinaw ko lang na natatandaan ay yung salitang, kailangan ko raw magpa-further evaluation dahil posibleng cancer yon. Cancer. Pakiramdam ko biglang tumigil ang paligid ko nang marinig ko ang salitang yon. Hindi ako agad nakapagsalita. Nakatulala lang ako habang pinapaliwanag ng doktor ang mga susunod na tests na kailangan kong gawin. Ang unang pumasok sa isip ko noon ay hindi sarili ko. Hindi rin kung mamamatay ba ako. Ang unang naisip ko agad ay ang pamilya ko sa Pilipinas. Paano na ang mga anak ko? Paano na ang mga utang namin? Paano na ang bahay? Paano na kapag hindi na ako makapagtrabaho? Hindi ko sinabi agad sa pamilya ko ang resulta ng tests. Ang sabi ko lang sa asawa ko noon, may infection daw ako sa baga. Kaya kailangan kong uminom ng gamot at magpahinga. Ayokong sabihin agad ang totoo dahil kahit ako mismo hindi pa matanggap ang nangyayari. Pakiramdam ko noon kapag inamin kong may cancer ako, parang inaamin ko na ring mahina na ako. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang final result ng biopsy. Stage 2 lung cancer. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan yung naramdaman ko nung araw na yon, admin. Mag-isa lang akong nakaupo sa maliit kong kwarto sa Saudi habang hawak ko yung papel ng resulta. Paulit-ulit kong binabasa yung diagnosis na parang umaasang magbabago kapag tinitigan ko ng matagal. Pero hindi. Totoo lahat. Noong gabing yon hindi ako natulog. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama habang iniisip ang buong buhay ko. 30 years akong nagtrabaho sa ibang bansa. 30 years akong nagpakapagod. Halos buong buhay ko inubos ko para sa pamilya ko. Pero noong oras na kailangan ko nang isipin ang sarili ko, saka ko naramdaman na wala pala akong naitabi para sa sarili kong kinabukasan. Mas masakit pa ron, admin. Wala akong masabihan. Hindi ko kayang tawagan agad ang pamilya ko dahil alam kong magpapanik sila. Ayoko ring marinig yung iyak ng asawa ko o yung takot sa boses ng mga anak ko. Kaya ilang araw kong itinago ang lahat habang pilit ko pa ring ipinagpapatuloy ang trabaho ko. Pero habang tumatagal, mas lalo nang lumalala ang katawan ko. Mabilis na akong mapagod at halos hindi na mawala ang pag-ubo ko. May mga gabi pang nagigising ako dahil hindi ako makahinga ng maayos. Minsan pakiramdam ko may mabigat na bato na nakadagan sa dibdib ko. Hanggang sa isang araw habang nasa duty ako, bigla akong nanghina habang nagluluto sa kitchen. Nanlamig ang paningin ko at halos mawalan ako ng balanse. Mabuti na lang at agad akong nasalo ng katrabaho ko bago tuluyang bumagsak sa sahig. Doon na tuluyang nagdesisyon ng management ng hospital na pauwiin muna ako sa Pilipinas para magpagamot. Hindi ko makalimutan yung pakiramdam habang nasa eroplano ako pauwi ng Pilipinas. Habang nakatingin ako sa bintana, pakiramdam ko dala-dala ko ang pinakamabigat na sikreto sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang pamilya ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila na yung taong halos buong buhay nilang inasahan. Maaring hindi na kayang magtrabaho ulit. Pagdating ko sa bahay, admin, tuwang-tuwa pa ang pamilya ko dahil akala nila normal vacation lang ang pag-uwi ko. Yung asawa ko agad akong niyakap habang sina Carlo at Karen naman ay excited na nagtatanong kung ano raw ang mga dala kong pasalubong. Pilit akong ngumiti noon kahit halos gusto ko nang umiyak. Ilang araw ko pang itinago ang totoong dahilan ng pag-uwi ko. Pero hindi ko rin yun nailihim ng matagal dahil kailangan ko nang magpatingin sa doktor dito sa Pilipinas. Sumama sa akin ang asawa ko sa hospital at doon na namin narinig ulit
ang kumpirmasyon ng doktor. Stage 2 lung cancer. Tahimik lang ang asawa ko habang nagsasalita ang doktor tungkol sa chemotherapy at mga kailangang gamutan. Ako naman, parang lutang habang nakatingin lang sa sahig. Pero ang pinakamasakit na parte noon, admin, ay hindi yung diagnosis mismo, kundi yung unang katahimikan pagkatapos magsalita ng doktor. Tahimik kaming dalawa ng asawa ko habang nakaupo sa loob ng klinik. Tapos maya-maya, may hina niyang naitanong, "Paano na tayo nito? Hindi kakayanin mo ba? Hindi okay ka lang ba? Kundi, paano na tayo?" At doon ko unang naramdaman ang totoong takot sa buhay ko. Hindi dahil baka mamatay ako, kundi dahil pakiramdam ko sa isang iglap. Mula sa pagiging haligi ng pamilya, bigla akong naging pabigat. Pagkatapos ng araw na yon, admin, pakiramdam ko parang unti-unting gumuho ang buong buhay ko. Hindi ko alam kung alin ang mas mabigat dalhin, yung sakit sa katawan o yung pagbabago ng tingin ng mga tao sa akin. Noong malakas pa ako at nagpapadala ng pera buwan-buwan, pakiramdam ko importante ako sa pamilya. Pero nang dumating yung panahon na ako naman ang nangailangan, doon ko nakita kung gaano kabilis magbago ang lahat. Agad akong sumailalim sa chemotherapy dahil sabi ng doktor, mas mataas ang chance na gumaling ako kung maaga itong maagapan. Ginamit ko halos lahat ng naitabi kong savings para sa gamutan. Yung perang akala ko, sana ay pang-retirement ko balang araw. Unti-unting naubos sa ospital, laboratory, gamot, at chemotherapy sessions. Hindi ko akalaing ganito kamahal magkasakit, admin. Habang nakahiga ako sa ospital bed noon, minsan naiisip ko kung ilang taon kong pinaghirapan kitain yung perang ilang buwan lang mauubos dahil sa sakit ko. Sa unang chemotherapy session ko pa lang, ramdam ko na agad ang epekto sa katawan ko. Pakiramdam ko noon, parang unti-unting pinapatay lahat ng lakas ko. Madalas akong nahihilo. Halos wala akong ganang kumain. Minsan sumusuka ako buong gabi habang nakaupo lang ang asawa ko sa gilid ng kama at tahimik na umiiyak. Doon ko unang nakita kung gaano rin siya napagod sa lahat ng nangyayari sa amin. Habang tumatagal ang gamutan ko, lalo ring bumabagsak ang katawan ko. Yung dating kaya kong magtrabaho ng halos walang pahinga sa Saudi, ngayon hirap na akong tumayo ng matagal. Yung simpleng pagligo lang minsan, kailangan ko pang magpahinga. Pagkatapos, dahil hinihingal ako agad, unti-unti ring numipis ang katawan ko at nalagas ang buhok ko dahil sa chemotherapy. Minsan, kapag tumitingin ako sa salamin, hindi ko na makilala yung sarili ko. Pero higit sa lahat ng yun, admin, ang pinakamahirap tanggapin ay yung unti-unting pagbabago ng atmosphere sa loob ng bahay namin. Hindi naman direktang masama ang pamilya ko sa akin, pero ramdam ko yung takot nila. Takot na mawalan ng pera. Takot na mawalan ng masasandalan. Takot sa buhay na posibleng naghihintay sa kanila kapag tuluyan na akong hindi nakabangon. Minsan habang nagpapahinga ako sa kwarto, naririnig ko sina Carlo at Karen na nag-uusap sa sala tungkol sa gastusin. Akala nila, tulog ako noon, pero malinaw kong narinig ang panganay kong nagsabi na baka kailangan na raw nilang ibenta ang sasakyan kapag mas lalo pang lumaki ang gastos sa ospital. Yung bunso ko naman, tahimik lang, pero halata sa boses niyang natatakot siya sa mangyayari sa amin. Masakit man aminin, admin, pero noong mga panahon na yon, pakiramdam ko hindi nila ako tinitingnan bilang ama na may sakit. Pakiramdam ko isa akong problemang kailangang solusyonan. At habang tumatagal, doon ko unti-unting na-realize na baka nga nasanay silang lahat na ako ang laging malakas. Ako yung laging sumasalo. Ako yung laging may sagot sa problema. Kaya ngayong ako naman ang bumagsak, parang hindi nila alam kung paano ako haharapin. Pati mga kapatid ko na dati, halos linggo-linggo kung humingi ng tulong, biglang naging bihira ang pagbisita. Yung kapatid kong si Edgar na dati, halos araw-araw akong tinatawagan kapag may problema. Ngayon madalang na lang magparamdam.
Noong una iniintindi ko pa dahil alam kong may sarili rin silang buhay. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko parang unti-unti rin silang lumalayo dahil wala na silang mapapala sa akin. Hindi ko makakalimutan yung isang gabi, admin, habang nakahiga ako sa kwarto. Gising pa ako noon kahit nakapatay na ang ilaw dahil hirap na naman akong makahinga. Narinig kong nag-uusap sa labas sina Carlo at asawa ko. Mahina lang boses nila pero sapat para marinig ko. Paano na tayo kapag hindi na gumaling si Papa? Parang may humigpit sa dibdib ko nang marinig ko yon. Hindi dahil masama ang sinabi ng anak ko. Naiintindihan kong natatakot lang siya. Pero doon ko naramdaman na hindi na ako yung dating haligi ng tahanan sa paningin nila. Isa na akong posibilidad ng problema. Isa na akong bagay na kinatatakutan nilang mangyari. Noong gabing yon, tahimik lang akong umiyak habang nakaharap sa kisame. Hindi dahil takot akong mamatay, kundi dahil pakiramdam ko buong buhay ko, ibinigay ko ang lahat para sa pamilya ko, pero hindi ko man lang naituro sa kanila kung paano mabuhay nang hindi nakaasa sa akin. Habang lumalala rin ang sitwasyon ko, nagsimula na rin akong mawalan ng gana sa lahat. May mga araw na ayoko nang bumangon sa kama. Minsan nakatitig lang ako sa bintana habang iniisip kung may saysay pa bang lumaban. Pagod na ako, admin. Hindi lang katawan ko, kundi pati isip at puso ko. May mga pagkakataon pang ang nagagalit ako sa Diyos. Tinatanong ko kung bakit nangyari sa akin yon. Gayong buong buhay ko naman ay nagpakasakit ako para sa pamilya ko. Hindi naman ako naging perpektong tao, pero ginawa ko lahat ng makakaya ko bilang ama at bilang anak. Kaya minsan, habang mag-isa ako sa kwarto, napapaiyak na lang ako habang paulit-ulit na tinatanong kung bakit parang ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko ay sakit at pagod. Pero isang gabi, habang nakahiga ako at halos hindi makatulog dahil sa ubo ko, may bigla akong na-realize. Sa loob ng 30 years na pagiging OFW, halos lahat ng desisyon ko umikot para sa ibang tao. Mga anak ko, asawa ko, nanay ko, mga kapatid ko, pamangkin ko. Halos lahat sila naisip ko, maliban sa sarili ko. Doon ko unang naisip na baka kaya ako unti-unting naubos dahil buong buhay ko, hinayaan kong maging obligasyon ang tingin ko sa sarili ko, sa halip na tao rin na pwedeng mapagod at manghina. Kinabukasan, tinawag ko ang buong pamilya sa sala. Gusto kong kausapin silang lahat ng maayos dahil pakiramdam ko, hindi lang katawan ko ang kailangang gumaling, kundi pati ang pamilya namin. Kinabukasan, admin, isa-isang umupo sa sala ang pamilya ko. Tahimik silang lahat habang nakatingin sa akin. Yung asawa ko, halatang pagod na rin kakaisip sa sitwasyon namin habang sina Carlo at Karen naman ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Kahit yung kapatid kong si Edgar at pamangkin kong si Angel ay dumating din matapos silang tawagan ng asawa ko. Sa totoo lang, admin, iyon yata ang unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon na naramdaman kong ako naman ang gustong magsalita at hindi yung puro problema nila ang pinapakinggan ko. Huminga muna ako ng malalim bago nagsimula. Hirap pa rin akong magsalita noon dahil madalas akong kapusin sa hininga, pero pinilit kong ilabas lahat ng matagal ko nang kinikimkim. Pagod na ako. Tahimik lang silang lahat habang nakatingin sa akin. Ramdam kong nabigla sila dahil iyon yata ang unang beses na narinig nila akong umamin na napapagod din ako. 30 years akong nagtrabaho sa Saudi. 30 years kong ginawa lahat para mabigyan kayo ng magandang buhay. Hindi ako nagreklamo kahit ilang beses akong magkasakit doon. Hindi ako nagreklamo kahit halos hindi ko nakita paglaki ng mga anak ko. Pero ngayong ako naman yung nanghina. Pakiramdam ko takot kayong lahat, hindi dahil mawawala ako, kundi dahil mawawala yung taong sumasalo sa inyo. Pagkatapos kong sabihin yon, admin, walang agad nagsalita. Nakayuko lang sina Carlo at Karen
Habang umiiyak na tahimik ang asawa ko, kahit si Edgar, hindi makatingin sa akin. Hindi ko na malayang pati ako umiiyak na rin habang nagsasalita. Hindi ko kayo sinusumbatan. Mahal na mahal ko kayong lahat. Kaya ko ginawa lahat ng yon. Pero sana maintindihan ninyo na tao lang din ako. Napapagod, natatakot, nasasaktan. Doon tuluyang napaiyak si Karen. Lumapit siya sa akin at mahigpit akong niyakap habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Sabi niya ngayon lang daw niya na-realize kung gaano kabigat lahat ng dinadala ko sa loob ng maraming taon. Sumunod namang umiyak si Carlo. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya sa akin noon. Sorry pa, nasanay kasi kami na lagi kang malakas. Parang may kung anong gumaan sa dibdib ko nang marinig ko yon, admin. Hindi dahil nawala agad lahat ng sakit, kundi dahil sa unang pagkakataon. Pakiramdam ko nakita nila ako hindi bilang provider, kundi bilang ama nila. Maging ang asawa ko noon, humingi rin ng tawad sa akin. Sabi niya sa kakaisip niya raw kung paano bubuhayin ang pamilya habang nasa abroad ako. Hindi niya namalayang pareho na pala kaming unti-unting nauubos. Pareho raw kaming naging alipin ng takot at pressure, kaya nakalimutan na naming alagaan ang isa't isa bilang mag-asawa. Kahit si Edgar, yumuko sa harap ko at umamin na nasanay din siyang lagi akong nandyan kapag may problema siya. Sabi niya, nahihiya raw siya sa sarili niya dahil ngayong ako naman ang nangangailangan. Sa kanya na-realize kung gaano kalaki ang utang na loob nila sa akin. Noong gabing yun, admin, parang unang beses ulit kaming naging totoong pamilya. Walang usapan tungkol sa pera, walang hingi, walang reklamo, puro iyakan lang at paghingi ng tawad. Pagkatapos noon, unti-unting nagbago ang pamilya namin. Hindi man naging madali ang lahat, pero nagsimula silang kumilos para hindi na lang ako ang sumasalo sa lahat. Naghanap ng trabaho si Carlo, habang si Karen naman ay nagsimulang mag-working student para makatulong sa gastusin sa bahay. Yung asawa ko, nagbenta ng ilan naming gamit at nagsimula ng maliit na online business para may pandagdag sa gamot ko. Kahit si Edgar, admin, kusa nang umiwas sa paghingi ng pera sa akin. Paminsan-minsan siya pa ang bumibisita para tulungan akong maglinis sa bahay o samahan ako kapag may check-up. Doon ko na-realize na minsan kailangan mo palang manghina bago maintindihan ng ibang tao na hindi ka habang buhay magiging malakas. Hindi naging madali ang laban ko sa cancer. Marami pa rin akong pinagdaan ng chemotherapy sessions. Maraming gabing akala ko hindi ko nakakayanin dahil hirap na hirap akong huminga. May mga panahon ding bumabalik yung takot ko, lalo na kapag nararamdaman kong nanghihina na naman ako. Pero unti-unti ring naging maganda ang resulta ng gamutan ko. Ayon sa doktor, malaki raw ang improvement ng kondisyon ko kumpara noong una akong ma-diagnose. Hindi man ako tuluyang bumalik sa dati kong lakas. Sinabi nilang malaki ang chance kong humaba pa ang buhay basta tuloy-tuloy ang gamutan at pag-aalaga sa sarili. Noong araw na sinabi yon ng doktor, napaiyak na lang ako habang tahimik na nakaupo sa hospital chair. Hindi dahil sigurado na akong gagaling, kundi dahil pakiramdam ko, binigyan pa ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon para mabuhay hindi bilang ATM ng pamilya, kundi bilang Ramon. Ngayon, admin, nandito pa rin ako sa bahay. Mahina pa rin minsan at bawal na akong bumalik sa abroad. Sa umpisa masakit tanggapin dahil halos buong pagkatao ko noon umiikot sa pagiging OFW. Pero habang tumatagal, natututunan kong may buhay pala sa labas ng pagiging provider. Ngayon mas madalas ko nang nakakasabay kumain ng pamilya ko. Nakakapagkwentuhan na kami ng hindi pera ang topic. Minsan simpleng kape lang sa umaga habang kausap ko ang asawa ko sa terrace. Sapat na para maramdaman kong masaya pa pala akong tao. At sa unang pagkakataon, sa buong buhay ko, admin, hindi na ako natatakot mapagod. Dahil alam kong ngayon, hindi na ako nag-iisang lumalaban.
Maraming salamat po. Sa totoo lang mga kabayan, habang ginagawa natin ang kwentong ito ni Ramon, napakasakit isipin na napakaraming OFW ang tahimik na dumadaan sa ganitong klase ng buhay. Yung tipong habang malakas sila, lahat umaasa sa kanila. Pero kapag sila naman ang nanghina, sa kanila mararamdaman kung gaano sila kamag-isa. Maraming OFW ang tumatanda sa ibang bansa habang unti-unting nawawala ang oras kasama ang pamilya. Yung iba, hindi nakita ang unang lakad ng anak, graduation, birthdays, at kahit simpleng hapunan kasama ang pamilya. Kapalit ng lahat ng iyon ay pag-asang balang araw, magiging maayos ang buhay ng mga mahal nila sa buhay. Kayo mga kabayan, ano po ang masasabi ninyo sa naging kwento ni Ramon? Sa tingin ninyo ba tama bang ubusin ng isang tao ang buong buhay niya para sa pamilya? O kailangan din talagang matutunan ng isang breadwinner na unahin minsan ang sarili niyang kalusugan at kaligayahan? At para sa mga OFW nating nanonood ngayon, naranasan niyo rin ba yung pakiramdam na parang ATM na lang ang tingin sa inyo ng ibang tao? Pwede po kayong mag-share ng inyong opinion at karanasan sa comment section. Dahil sigurado akong maraming kabayan natin ang makaka-relate sa inyong mga kwento. At mga kabayan, gusto rin naming malaman kung saan nyo pinapanood ang video na ito. Kayo ba ay nasa Saudi, Dubai, Qatar, Hong Kong, Singapore, Canada o iba pang bahagi ng mundo? Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo, nagkakasama-sama tayo rito sa channel na ito para makinig at magbahagi ng totoong kwento ng buhay, OFW. At kung gusto nyo pa ng isa pang matinding kwento, panoorin nyo rin ang isa pa nating video na pinamagatang Maluwag na ang pechay ng asawa ko pagbalik mula Saudi. Sigurado akong marami na naman kayong realizations at emosyon na mararamdaman sa kwentong ito. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.